Another issue being raised Opo. is isa din daw po sa dahilan kung bakit nag-walk out ang minority senators ay dahil hindi nyo daw po masasagot yung ilan sa mga in-raised on the floor nitong si Senator Rodante Marcoleta. Ano pong tugon nyo doon, ma'am? Ay, nako. Hintayin niya pag dumating pa sa substantive na debate dyan sa proposed amendment niya. Huwag naman siya minamaliit. Hindi lang ako, karamihan naming mga senador na walang parehong professional background sa kanya. Pero excuse me lang, PJ Chacha, isang dekada na po akong nagtatrabaho sa Senado. Bago niyan, 6 na taon sa House of Representatives bilang party list rep ng Akbayan. Excuse me lang po, sir, sabi ko sa kanya kagabi, nag-aaral po ako all this time. At nag-take exception lang talaga ako dun sa nabitawan niyang mga salita tungkol sa magkaiba kami ng professional background. Hanggang sa huli, who had the last say? Minority leader dito na wala ring parehong professional background ni Senator Marcoleta. Pero ipinakita ang mastery sa rules. Precisely nung kinestyon niya ang quorum at nung sinabi niyang nag-motion siya to adjourn on the basis of his question of quorum. So ito po nakikita namin nakalat ngayon online na nag-uusap kayo, medyo malapit na sa isa't isa. Ito mismo rin, binabanggit nyo at sinasabi nyo sa kanya, hined-on nyo siya na hindi dapat ganun yung nangyari. Tama po ba ito? Talaga. Nauna nang mag-raise ng point of order si Senator Erwin. Sabi niya, ad hominem. Yung ganyang klaseng sinabi. Sinuspend ang session, nagpatuloy pa rin siya. Magdalumpati sa gitna ng floor. So talagang nilapitan ko siya. Sabi ko, sir, pa nga ang tawag ko sa kanya the whole time. Sir, mali po yan. Yung sinabi niyong kasi wala akong legal background kaya hindi ko maiintindihan itong sinasabi niyo. So, sir, nakakaintindi ako. But I take exception dyan sa sinabi niyong dahil wala akong legal background, hindi ko maiintindihan. Alam niyo, DJ Chacha, yan ay argumento ng may mahinang argumento. Pag hindi niya masagot yung mga tanong mo tungkol sa rule, pag hindi niya masagot yung magiging mga tanong pa ng marami-rami sa amin, sa minority, tungkol sa substantive na laman ng kanyang proposed amendment. Ayan, alam niyang mahina ang argumento niya, magre-resort siya sa mga ad hominem attacks. Yan ang pinakamababaw na argumento. So, mahiya naman ang kahit sino sa amin na mag-argue ng ganyan na, pangit ang argumento mo kasi wala kang karapatan kasi hindi ka kasing kwalipikado ko. Napaka masamang ugali yun sa isang kapwa-senador. So you're ready to debate on the floor dito po sa proposal ni Senator Rodante Marcoleta na payagan ng mga senador na makaboto during session with justifiable reasons. Handa po kayong sagutin kung ba't hindi ito dapat mapayagan. I am very ready. Handang-handa, DJ Chacha. Handang-handa ang minority. At simulan ko na dun sa ano yung justifiable reasons na yan. Sige, pagdebatihan namin po yun. Kaming karamihan na hindi mga abogado tulad niya. Ma'am, para lang din po, well, we set the record on, we set the record talaga. Ano po ba sa palagay, kayo po mismo, kasi ang narinig natin magsalita na yung mga kapwa niyo, Senator Erwin Tulfo and other senators are also saying, kanina sinabi nyo, this is about Bato, this is about the other senators na posibleng mahuli o makasuhan ng plunder may kinalaman sa flood control scandal. So, ano po iyon? Railroading the rules para po umayon? Paano po? Paano nangyayari ngayon talaga? Help us understand. Sure po. Nasabi na rin ng isang kasama sa minority kagabi na railroading ito. At talagang pinanindigan namin sa aming joint statement kagabi na tinanong namin, bakit niyo pinipilit ito? Ba't niyo minamadali ito? Para lang ba sa mga kasama natin na yung isa ay ayaw humarap sa batas at yung iba ay baka harapin ng batas. Dahil lamang ngayong gabi meron kayong bilang pero hindi nyo sigurado yung bilang nyo sa susunod na mga session days. So, very, very prangka namin ni-raise yung mga tanong na iyan sa floor at pinanindigan din namin sa aming joint statement. And I stand by that. Madam Senator, sisingit na po ako. Ano po? Ma'am, what is the best argument
Bakit po hindi dapat payagan itong amyendang ito sa inyong rules? Ano po talaga ang argumento po na maaari niyong ipagtanggol hanggang sa Plaza Miranda? Ay talaga po, Sir Ted, hanggang sa Plaza Miranda, ang pinakamalakas na argumentong pwede kong iharap ay kung importante ang plenary debates at napaka-importante yun. Naaalala niyo rin yun bilang dati babatas. Kung importante ang mga isyung pinagtatalunan, kung importante yung advokasya natin sa mga isyung ito, literally dapat pangatawanan namin yon. Physically present po kami doon. Dahil wala namang national emergency o international tulad ng pandemic na nangyari noon. Wala namang force majeure sa kasalukuyan para kailanganing ulit kami ay lumahok at bumoto via Zoom or other electronic means. Plus, historically, ang dami ng mga president na mga dating senador na humingi or hinilingan ng mga kasamang senador sa pamamagitan ng resolution na makaboto online, makaparticipate online. At bawat isa sa kanila, and immediately I can think of 3 already, hindi po pinayagan. So ano po ang napaka-espesyal ngayon na kailangang ipilit talagang baliin yung rule namin? Well said, ma'am. Ano po sa inyong binabanggit na argumento? Salamat po. If I may just interject, Madam Senator, bilang mamamayan, ano po, Senator, hindi kaya din ang pinakamagandang argumento rito sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino dahil ang pangkaraniwang manggagawang Pilipino have to be present sa aming trabaho. Exactly. Opo. Diba, ang dami nating kababayan na arawang sumasahod. Pag hindi pumasok sa trabaho, kaltas ang sahod. Saan na niya kukunin yung pangpakain sa pamilya sa araw na yon? Kaming mga senador ay sinisweldohan ng buwis ng mamamayan, ng pawis ng mga manggagawang araw-araw kailangan pumasok kahit may sakit, kahit gutom, kasi pag hindi sila pumasok, pati pamilya nila magugutom. Can we do any less, Sir Ted? Gusto naman. At the very least, pantayan namin kung hindi man dapat nga sigitan namin ang disiplina, ang sakripisyo, ang pagpapagod beyond the point of human exhaustion ng ating mga kababayan, di ba? Oh, well, I just have to, sorry mama, to kumbaga, to raise our input as taxpayers kasi what is so special with you people? Exactly. Na kami ho ay obligadong to be physically present sa aming mga trabaho, pero kayo, pwede kayong pa-online lang, lalo na po sa mga usaping importante para sa bayan. Diba? Talagang hindi talaga katanggap-tanggap yun eh. Kumbaga, mas privileged na kami kaysa sa karamihan ng mga tao. Tapos kami pa ang ibe-baby, kami pa ang papaboran. No. To whom much is given, much is required. Ganun din ang rule kahit sa civic na buhay. Bukod sa usaping pananampalataya, sa civic na buhay natin dito sa ating republika, di ba? Mas marami ang ibinibigay sa amin, pues mas mataas ang responsibilidad namin. At hindi pwede kaming humihingi ng pabor sa mamamayan na ang dami ng ibinibigay sa amin. Okay, Madam Senator, ito opo. Nangyari yung pong pangingibabaw nung motion ni Minority Leader simply because nawala na sila ng numero, no? Kaya nga obligado mag-adjourn. Pero sa inyong pagbabalik sa Lunes, sigurado po na sila ay kumpleto sa 12. Tama? Opo. Kayo po ay 11, right? Okay. Right. Pero kung pupuntahan ko, I will quote the Honorable Senate President dito po sa inyong debate kahapon at argumento. Kasi nga, hindi ho naman din maitatanggi natin ang kanilang karapatan to raise their point, no? Regardless if you agree or disagree, right? That's it, right? Tama, right. Okay. Right, it is. Yes, opo. And then, doon na lang yan sa presiding officer kung anong kanya magiging ruling. Pero ito, babasahin ko ha. Ito po yun. Regardless kung ang tingin nyo sa kanila po ay mali,
no? Pero ito ho kasi ito ho din kasi ang naging gawi na sa Kamara de Representante, no? For the longest time, ito ho, babasahin ko. Sabi niya, in this institution, when we disagree, we vote. If you think we violated the rule, then we go to court. They are out of order. All right? Okay, by insisting there's another rule except for 136. So, we vote on it by dividing the house. So, meaning, at the end of the day, baka tangkain at tangkain nila na pagbotohan ito kasi nga, kung may reklamo kayo, magreklamo ka sa presinto. Kung hindi ka satisfied dito, at the end of the day, mas makapangyarihan ng plenaryo at pagbobotohan natin ito. So, anong take nyo doon? Well, ang take ko dyan ay wag na namin itapon yung dapat trabaho namin sa korte. We are fully empowered sa rules namin i-resolve yung mga conflicts tulad nito. Basta sundin ang rules. Huwag conveniently babaliin ang isang rule or babalian ang isang rule, lalo na kapag ang puntong pinagdedebatehan ay yung rules na yun mismo na nag-govern sa kondukta namin sa floor. Kung meron pa rin silang majority sa numero sa Lunes, tingnan natin. Very agile po yung minority namin para following the rules, magdebate pa rin. Hindi pa nga namin nare-raise yung mga substantive issues namin tungkol sa proposed amendment ni Senator Marcoleta sa rules namin. So, tingnan natin kung anong mangyayari sa Lunes. Basta kami sa minority ay laging magbabantay. This should always be done by the rules. At hindi niya pwedeng sabihin na out of order kami kasi precisely we were raising the point of order na hindi pa kami tapos magdebate tungkol sa rule, sa procedure, so kung ano yung tamang proseso. Lalo na, Sir Ted, sa napaka-importanting isyong ito. Hindi po pwedeng madaliin, lalo na ayon dun sa isang rule na sila mismo ang nagsasite, dapat one day before pagboto, inipresenta yung proposed amendment. Kagabi lang ni-raise ni Senator Marcoleta yung bagong motion niya. So talagang dapat sa Lunes pa pagbobotohan. So ewan ko kung sino out of order, hindi kami. Senator, noong pong Lunes, nanood kami sa inyo, no? It took you more than 2 hours, no? Dito po sa debate ninyo tungkol doon nga sa mga nangyari noong nung May 13, etc. haba nito. And then, bottom line kayo, dapat nagkakaisa kayo, ibangon ang dignidad ng Senado. Ibangon ang kredibilidad ng Senado. Hindi po ba? Nakakahiya na sa mga mamamayan, etc. etc. Pero kagabi, ito ho na naman po ang aming napanood. So, kami ho na nanonood po at nagmamasid dito. Sa mapapanood na naman po namin sa Lunes, ano ho ang paliwanag nyo sa amin kung bakit po talaga nagkakaganito ngayon? Yun din ang tanong namin sa liderato at sa majority. Kasi kami sa minority, araw-araw nasa floor, dala yung mga papeles namin para patuloy na i-interpolate at i-amend yung mga panukalang batas na nakabinbin 3 linggo na. Kami po ay handang ipagpatuloy, kompletohin yung mga investigasyon sa mga resolution. In a few months, handa na naman kaming makipag-budget debates para sa isang mas transparent and accountable na budget. At nanupa na rin kaming lahat bilang senator judges. So, naghahanda na rin po kami sa minority para sa impeachment trial. So, sa Lunes, ganun ulit yung disposition namin. Bababa kami sa floor, handang-handa para sa sesyon at na after 3 weeks na ganito ang mga nangyayari, na isulong na namin ang dapat na trabaho namin para sa mamamayan. So, ganun pa rin po, Sir Ted, ang magiging disposition at work ethic namin sa floor. Kaya nga.